Mag-ama? Yes. Kahit saan kami pumunta. Nag-ano na lang kami, nagtatawanan na lang kami pag sa tuwing ganun. Sabi sa kanya, ay, kailan dumating yung anak mo? Yun, Sabi man nila na anak mo yan, pero nasa isip nila na kilala ko yan. Maaaring babae niya yan. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si Lornet TV na may pamagat na Asawa Ko na Tatay Ko Pa, kakaibang kwento ng pag-ibig. So, wag na natin patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin. Ayan, so Pero hindi mo in-interview. nandito tayo ngayon sa Tagaytay at grand reunion po namin ng Batch 88, ang aming section. At kasama namin ngayon ang aming presidente ng aming class 88. Siyempre, papakilala ko at meron po siyang napakagandang istorya, love story, nakakakiligan po ng lahat. So ito po, at ang ating napakapogi, poging-pogi, si Venancio Isiderio. Yes. Venancio Isiderio aka Bong. Ayan, napaka-pogi presidente. Ayan, no, siya, Sir Bong, Sir Bong talaga. Hindi, Bong, ang aking unang tanong, ayan, no, ilang taong ka na? 53. 53, okay. So, ay parang mas matanda ka, no? Dahil doon sa batch natin. So, 1 year yata o 2 years. okay. So, ayan. Pero, ang pinaka, nito, ang, kaya ako po napili, ang aming presidente ng class na si Bong po, kanyang palayaw. Kasi po, siya po ay may kakaibang istorya na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Lalo na sa mga akala huli na ang lahat, di ba? So kaya nagulat kasi ako, guys, kasi totoo lang po, napakatagal na namin din nagkita, 35 years, no? Pero nagkaroon tayo ng isang reunion that was 2013 yata yun, no? 10 years ago. Wala ka pang asawa noon. Wala pa. Wala pa. So, bali late bloomer yung aming presidente ng klase. Yung class namin, section namin, late bloomer ang aming presidente. So, ito po, introduce ko po sa inyo ang kanyang may bahay. Ito si Elizabeth. Ayan. Hindi guys, sa totoo lang, kaya napili ko silang i-vlog at hiningi ko naman yung kanilang huwag ka na munang umiyak. Ito naman, umiiyak ka agad. Hindi, kaya ko po sila napiling i-vlog kasi kanina, pagbaba ko, nakatulog kasi ko. Na late silang dumating, dalawang mag-asawa. So, katulog ako dahil ang aga namin, alas 3 pa lang, gising na kami ni Red. Tapos, nung pagbaba ko, nakita ko ang aming presidente na si Bong, kasama ang kanyang may bahay na si Elizabeth. Ang sabi ko, ano sabi ko sa'yo? Anak. Anak mo ba yan? Nung nakita ko siya, sabi ko sa kanya, anak mo ba yan? Ang ganda ng anak niya. Pala, akala ko nagjo-joke siya. O pala, totoo pala na asawa niya si Elizabeth. So ito, napakaganda po ng kwento ni Elizabeth at ni Bong. Kasi nga, napakalaki ng age gap. 32 years? 32 years ang age gap nila. Ngayon, kanina, kausap ko si Elizabeth at natanong ko sa kanya yung inyong love story. Ay, grabe yung love story nila. So, Elizabeth, anong edad ka nung ikaw ay niligawan ni Bong? 14 years old. Ayun. Wow, 14 years old. Yun, 14 years old. Kaya nung nagulat ako, 14 years old. So, ikaw ngayon ay 19. Yes, magto 20. Kailan ang birthday mo? February pa. Sa February 20 ka na. So, 19 ka pa lang ngayon. Yeah. Okay. So, nung niligawan siya ni Bong, 14 years old. Ano yung naramdaman mo nung nililigawan ka niya? 14 siya noon dati, Bong. Ilan taong ka noon, nung panahon na yon? 48 yata, 49. Ganun. 49 ka. 48. Alam ko marami na magtatanong nito sa atin. Hindi ba pwedeng kapag ganun ang nangyari ay child abuse, di ba? Kasi marami magko-comment yan, child abuse yan, 14 years old. No? Wala pa yan sa tamang edad. Pero pakinggan natin yung totoong kwento kung ano pa talaga ang nangyari. Kung karapat dapat pang kasuhan ng child abuse ito.
So, tuloy natin. 848. 48 to kasi 53 ka ngayon eh. Ah. 5 years na kayo eh. So 48 ka nung time na yon, nililigawan mo 14 years old. Anong naramdaman mo, Elizabeth, nung nililigawan ka ni Bong? Kala ko kasi si mama yung nililigawan niya eh. Kala ko kasi si mama yung nililigawan niya eh. Yung pala, ako, kasi, ganito yan. Sinama ko ng tita ko dun sa trabaho niya, then, hindi ko alam na dun pala yung boarding house niya. Okay, stop muna. Bago natin ituloy ang kwento na to, ng love story nila, gusto ko munang magtanong sa inyo, kung pabor ba kayo sa relasyon nilang dalawa na isang 53 years old at isang 19 years old or dati na 48 years old at 14 years old. So, pabor ba kayo sa ganong edad na pwede na silang magsamang dalawa? So, comment nyo nga sa ating comment section. So, let's go. Tuloy natin. Doon nagsimula. Okay. So, bali, sinama ka ng tita mo sa trabaho niya, tapos yung pinagtatrabaho ng tita mo, may mga boarding house. Yes. Nandun si Bong, ang ating presidente. Yun. Doon mo siya unang nakita. Nung una mo siyang nakita, anong nasa isip mo? Naisip mo ba na itong lalaki na to ang mapapangasawa ko? Hindi. Kasi binibiro-biro lang ako ng mga tita ko. Ano sabi niya? niya? Ano yan, matandang binata, ganun. Sabay, ano pa yon, may jowa pa siyang nurse. May jowa pa siya. Nung time na yon. Yung time na yon. Then, nagkasakit ako dun sa pinagtatrabaho ni tita ko. Binigyan niya ako ng oatmeal. Minsan din, pag nagluluto siya ng lunch ng girlfriend niya noon. Oh, wait. May girlfriend pala itong si tatay noon habang nililigawan niya itong si ating girl na minor de edad. Tuloy pa natin? Binibigyan niya din ako. Ay, kumbaga inaalagaan ka na niya nung time na yon. Binibigyan ka niya ng mga pagkain. Yun naman pala. Res, anong masasabi mo doon sa kwento ng iyong may bahay ngayon? Totoo ba yun? Totoo? Yes, totoo yan. Oo. Kasi ano yan yung sa lugar na yun kasi dati, halos lahat ng mga yung nagkatrabaho doon, close ko. So sa tuwing binibiro nila ako, naglalambing sila, sasabihin nila na pakapi naman, pinaunlakan ko naman, basta hindi lang ako busy at walang ginagawa. Kaya kumbaga parang, close na rin ako sa kanilang lahat. Yun. So, nung unang nakita mo si Elizabeth, may girlfriend ka? Yes. May girlfriend ka Yung nun? nurse, yung nurse. Ilang taon na kayo nung nurse na yun? Wala pang taon, months pa lang. Months pa lang. So, bakit kayo nagkahiwalay? Dahil ba kay Elizabeth? Hindi naman, hindi. Sure Hindi, ka? may kwento. Sure ka na hindi dahil sa kanya? So, tuloy natin. Kasi nung time na pinakialaman niya yung phone ko, nakita niya yung picture ni Elizabeth. Tinanong niya, sino to? Sabi gano'n. Sabi ko, yan, yung nagtatrabaho niya sa yung tita niya. I-delete Bakit may picture? Ikaw tay ha? mo, i-delete mo. Di ako naman, syempre, dinilit ko. Hindi ko alam na yung akala ko yung pag-delete na yun, okay na. Yung pala, hindi ko pa na yung delete items. Tapos, nung kinabukasan, nung bumalik sa boarding house ko, tinignan niya ulit yung phone ko. Akala ko pa, dinilit mo na, ba't nandito pa? Sabi nga naman. Kaya yon parang... So, tama nga yung mga instinct ng ibang mga babae, di ba? Na kapag nagdududa yung isang babae ay, baka ito na yung dinidiskartehan ng asawa ko o ng boyfriend ko. So, baka ganun yung instinct nung kanyang girlfriend noon. So, try pa natin. Siya ng reason. gumawa siya ng dahilan na... Magalit. Magalit para... Yun na, yung siguro, hindi ko alam kung ano na sa intention niya. Instinct Kaya doon nga kasi nagsimula yan, yung kuya. Na unti-unti na siyang gumawa ng... Yun na. Oh, speaking of ganun, siguro may mga nagsusumbong sa kanyang girlfriend that time. Okay? So, alam niyo naman ako, si Sausawero. Hindi po ba? Pero tuloy natin yan later. Okay, siguro may mga nagsusumbong ng mga kapitbahay. Oh, itong si ganon, yung boyfriend mo. Lagi nang pinupuntahan, lagi nang binibigyan ng pagkain. Itong si Elizabeth, na batang-bata pa. Ay siya, i-check mo yan mabuti. May nagsusulusol. Di po ba? So, ganon siguro ang nangyari. Kaya
laging nagdududa yung girlfriend niyang nurse doon sa kanya. Tuloy pa natin. Yung di na kami nagkakaintindihan. Kaaway na kayo lagi. Nag-away-away na. Totoo talaga, di ba? So, ang ibig sabihin pala, Elizabeth, dahil sa iyong napakagandang picture, Ano din yun, gumawa na din siya ng reason dahil nakwentuhan ni Bong na pinagsabay lang siya. Totoo, ibig sabihin kaya meron yung din siyang kuya. ibang Boyfriend. boyfriend. Dapat hingan din ng sagot yung girlfriend niyang nurse noon. Di ba? So kung napapanood niyo po ito, Madam Nurse, comment nyo nga sa comment section kung totoo yung sinasabi nito ni Kuya Bong. Tuloy pa natin. Ayun. Gumawa lang siya talaga ng dahilan Oo. para maka-exit sa akin. Para maka-exit. Oo. So, after noon, di, broken-hearted ka, Bong. Yes. Nung time na Sabi yun ko. na nakipag-break sa'yo yung girlfriend mo na nurse, broken-hearted ka. Yes, Pero nung pagkakataon na yun na nag-break kayo, wala pa sa isip mo na liligawan mo si Elizabeth? Wala pa. Wala pa daw Pero noon pa lang, binibigyan-bigyan niya na, di ba? Tapos may picture pa. Wala pa? Kailan ka nag-start ng ligaw kay Elizabeth? Actually, nung time na hindi ko matandaan kung ano, pero more than 1 month ako inom ng inom noon. Nung nag-break kayo. Oo, So, nag-break 1 month, ko. nagwalwal ka. Oo, nagwalwal ako. Talagang Ngayon hanggang sa, yun nga, nung time na medyo natauhan na ako, Mm. nagmunay-munay muna ako hanggang sa yun. Minsan-minsan lumalabas ako, nakikita ko siya, binibiro-biro ko, yun. Yun. Doon nagsimula. Doon nagsimula sa biro. Biro. So, Elizabeth, kanina nasabi mo, akala mo, ang gusto niyang ligawan si mama mo. Oo, kasi yun, pumunta siya dun sa anak ng tita ko kasi yung anak ng tita ko ng binyag. Oo. Inaanak niya yung Bata. yung bata. Inaanak niya. Oo, hindi niya alam na yung harap ng nung sa tinatambayan niya ay harap na pala ng bahay namin. Oh, doon ka tumatambay. Hindi mo talaga alam, Hindi ko alam. Hindi mo Sinabi alam. lang ng tita. Oo. Na doon yung bahay nyo. So, tapos noon, nakikita mo na lagi siya doon sa tumatambay sa harap ng bahay nyo. Pumupunta-punta na siya doon sa bahay. Kaya naisip mo, ang type ni Bong yung nanay mo. Oo. Kasi halos magka-age sila nung mother mo. Kasi, walang father mo? wala. Wala. Oo. As in, patay na o ano? Patay na. Patay na yung father mo. So, nung time na yon akala mo, ang type talaga ni Bong, si mother mo, kasi kasing edad niya yung mother mo. So, paano na, yung pagkakataon na sinabi niya na ikaw ang gusto niyang ligawan? Yun, doon na nagsimula na kada pumupunta siya doon, nagdadala ng biskwit, ng mga pagkain, ng mga bulaklak, ng chocolate. Doon na nagsimula. Nung una, gusto mo na siya o hindi pa? Hindi pa sa totally kasi mas natutunan ko lang siyang mas mahalin nung nagsama na kami. Yun. Ang pinakamagandang tanong ko kasi kanina na nakwento na sa akin ni Elizabeth na ang una mo palang niligawan yung pamilya. Regarding dyan, kasi nung time na pumunta ako sa kanila, actually yung lugar nila, familiar na sa akin. Oo. Ngayon hindi lang alam ni Elizabeth na yung lugar na yun, marami na talaga akong barkada doon. Kaya lang, nung time na yun na medyo isigulaki pa tayo, binatilyo pa tayo, ngayon na minsan nagugulat na nga lang yung mama niya, tsaka siya na bumabata minsan sa akin na taga dito, parang kilala mo yan. Oo. So sa madaling salita, doon nila na yung sabi ko, parami na akong mga kakilala rito nung time na yun. Hanggang sa, yun na nga, nung time na nandun na nga, malimit na ako sa kanila, tapos pinakilala niya na yung buong pamilya niya, yung mga tito niya, tita niya, lola niya. Ayun, doon nagsimula na naging friend ko yung buong pamilya niya. Pero nanliligaw ka na nung kay Elizabeth? Yes. So, kumbaga, na-prove mo sa pamilya niya na maganda yung intention mo? Yes. Pero, isa lang tanong ko, Pres. Di ka ba natakot yung nililigawan mo, 14 years old? Ito na yung tanong niya. Kung hindi ba siya natakot, 14 years old? Actually, yung una pumasok sa isip ko, natakot ako, siyempre. Child Kasi abuse. siyempre, minor de edad. Yes. Pero sabi ko sa sarili ko, pag once pala na naramdaman mo yung pag-ibig o totoong pagmamahal, yung takot,
tsaka mo naisipin eh. Oo. 'Di ba? Basta importante yung kung ano yung naramdaman mo, i-post mo eh. Oo. 'Di ba? So yun, hanggang sa yun nga, mga maraming friends ang nag-advise sa akin, sabi na yun nga, pai, ang salitang pai, sana yung sambal yun, kabaliktaran ng pare o kaya pre. Oo. Pai, mag-isip ka, baka may kalalagyan ka dyan, minor yan. Oo. No? So, Tama. hindi naman sila nagkulang sa akin. Ngayon, ako naman, siyempre, normal lang din na mag-isip ako. Kaya lang later on, sabi ko nga, totoo naman itong naramdaman ko, bakit ako natatakot. Hanggang sa, yun na nga, nung pinaramdam ko na sa kanya, at yun nga, nung sinabi niya na nga sa akin, sabi niya, kung totoong mahal mo ako, sabi niya, magsamba ka sa church. Ini-invite kita sa church. Wait. Siguro iglesia to. Di ba? Ganun lang naman kapag ka mag-boyfriend. Pag may boyfriend ka, ikaw na babae, mag-boyfriend ka, is yayayain mo yung boyfriend or nanliligaw sa'yo para sumamba at umanib sa kanilang church. Tingnan natin kung iglesia talaga to. Kaya, in-invite nila ako sa church nila. Actually, yung church nila noong una, hindi ko pa alam. Ano kayang church to? Nagtanong-tanong ako, pero hindi ko pa alam. Ngayon, ay na-expect ko, yung start ng opening ng church nila is mga 8 or 9. Ganon. 5:30 pa lang nandun na ako. Sa church nila. 5:30 na umaga. Umaga, oo. So, hindi pa, sarado pa Baka hindi to iglesia. Nagkamali siguro ako. Tuloy natin. yung church, yung church, Nandun nandun ka ako. na. Nandun Wow. ako. Ngayon, nung dumating na nga yung pastor, yung pastor, tapos yung mga Pastor, mga nananambahan, nagulat sila. Sabi niya, sabi ganun. Hanggang sa yun. Tapos, nung pumasok na ako sa church, hanggang sa inintindi ko kung ano yung mga pangaral na nangaral doon sa oras na yon, sa church na yon, parang may pumasok sa isip ko at sa puso ko na kakaiba. Na sabi ko, parang iba ito, sabi ko, hanggang sa yun na nga, doon nagsimula na malimit akong pumunta sa church. Tapos doon na rin nagsimula na pumunta na ako mismo doon sa, kasi lula-lulahan niya tsaka lululuhan niya yung pastor at pastora namin. Hindi siya iglesia ni Cristo. Excuse me. Kung ito, born again for sure. Kaya doon nanuyo ako doon sa dalawang Pastor. matanda. Oo. Tapos ang sagot naman Excuse me. kasi yung pastor na yun, kababayan namin. Ang sabi naman ng pastor namin, sabi niya, kung sincere ka, sabi niya gano'n, ikaw bahala ka, damdamin mo yan. Sabi niya gano'n, wala makakapigil sa iyo, sabi niya. Pero pag-isipan mo maigi. Hanggang sa yun na nga, at tuloy-tuloy na hanggang sa, ayun, yung time na nabaptize si Beth, no, noong December 23, nandun ako, no? Tapos nung kinabukasan 24, sinagot niya ako. So, ibig sabihin, nung nabaptize siya ng 23, kinabukasan, sinagot mo na siya. Bali, gano'n nakatagal yun nung bagong... 1 year na. 1 year na. So, Oh, 1 year ka 1 na year niya na nang nililigawan. No? naliligaw. Nung after mo na baptize, sinagot mo na siya. So, 1 year, ang galing. 1 year ka nang ligaw sa kanya. Nung sinagot mo na siya, mahal mo na talaga siya. Oo. Mahal mo na siya. Mahal mo na. Pero mas minahal ko siya nung nagsama na kami kasi after ng December 24, January 5, binasbasan na kami. Ibig sabihin, 15 years old ka noon nung nabaptize ka kasi 14 ka nung niligawan. Tama, 15 siya noon. Paano Mag-15 pa lang. Magpi-15 ka pa lang. Oo, kasi Paano yung binasbasan kayo, yung parang husband and wife na kayo? parang ganun. Parang ganun na rin, kaya lang syempre, alam naman natin sa legal na 18 na talaga dapat. Oo, 18. Oo. Kasi nga syempre, for documentation, Oo. Ngayon, yung basbas na yun, na spiritual na basbas. Kasama na yung mga parents, Yun, yung mga ganun. ninong na. Pero hindi pa siya Totally na talagang Kasal. Basbas pa lang. Basbas. Para magsama. Oo. So, nung time na yun, binasbasan na kayo ng church nyo. Kailan kayo talaga yung nagpakasal talaga ng kasal talaga? Wala pa. Dapat ngayon taon, kaya lang may inaantay pa kami baka next year. Yung totally Yun. kasal. So, after nun,
Beth, ayan, Elizabeth kasi siya, Beth palayo niya. Talagang walang tumutol, wala bang tumutol sa pamilya mo? Wala. Wala. Kasi magaling makisama si Bong at sabi ko, kung mahal mo ko, mas mahalin mo din yung pamilya. Pareho kami na inuuna yung magulang. Yun. Kaya talagang napamahal siya sa'yo kasi yung family-oriented talaga siya, no? So, ilan kayo magkakapatid, Beth? 6. Hmm. Bali 6. Pang ilan ka? Pangatlo. Sa panganay? Yes. Oo. Yung mga ibang kapatid mo may mga asawa na rin? Yung isa lang, yung pinakapanganay. May Bago asawa yung na. isa nasa ibang bansa. Oo. Yung pangalawa. Bago So, pangatlo ako. kasi guys, sa totoo lang po, nagulat talaga ako kanina. Akala ko talaga anak ni Bong, si Beth. Pero Beth, dahil nagkasama naman na kayo ni Bong at may basbas naman, no? Napagkakamalan ba talaga lagi kayo mag-ama? Yes. Kahit saan kami pumunta, nag-ano na lang kami, nagtatawanan na lang kami pag sa tuwing ganun. Sabi sa kanya, ay, kailan dumating yung anak mo? Yun, magugulat na lang kami, tatawa na lang kami. Yun. Bong, ano nararamdaman mo pag lagi, katulad kanina, nagulat ako, kala mo anak mo. Akala ko anak mo, anong nararamdaman mo pag napagkakamalang anak mo? Una, natatawa ako sa sarili ko dahil mismo sa sarili ko rin naman, hindi ko na-expect na aabot ako sa ganito na makikilala ko at matatagpuan ko yung babaeng minahal ko. So, magkahalong minsan naiinis ako sa sarili ko na matanda na ba talaga ako sa paningin nila? Ganon. Pero sa isang banda, natutuwa ako dahil yung bang nakikita personally nung mga nakakita sa amin na yung bang tipong sabi man nila na anak mo yan pero nasa isip nila na kilala ko yan. Maaaring babae niya yan. Maaaring ano niya yan. Pero ako, sa part ko naman, pag once na nagtanong naman talaga sila ng totoo, sinasagot ko naman ng totoo. Kasi for the record, Bong, ikaw ay talagang binata. Binata. Hindi ka talaga kinasal before o nakapangasawa? Wala. Binata talaga. Binata talaga. Ayan. So, ito na lang, tanong ko sa iyo, Beth, kasi napakaganda mong bata, no? Ito, 19 years old. Magto-20 pa lang ngayong February. Ang tanong ko lang sa iyo, Beth, hanggang saan mo kayang mahalin si Bong? Yun. Hanggang ano na to, forever na. Wow. Kasi simula nung Nice one. nung binasbasan kami, hindi na ako talaga nag-entertain. Hindi na talaga ako nag-entertain. Loyal na si ate minahal mo. ko na siya. Yun na talaga yun, hanggang dulo. So, ibig sabihin talagang wala na yung chance na ipagpapalit mo siya sa iba. Wala na. Yes, wala na. Close na yung mind mo doon para mag-entertain pa ng iba. So, till death do us part. Yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Kung gusto mo na mapanood ang full video na to, visit nyo lang si Lorne TV at hanapin nyo ang video na to. So, thank you so much for watching.